Sa naghahanap ng update sa aming bahay, ito na po yung update namin. So, bale, marami sa inyo nakikita na yung video ko, no? But today, papakita ko talaga yung ano ng hitsura sa bahay namin ngayon. So, ito yung temporary house namin. So, ito. Temporary dito kasi, balcony, pero na-extend na namin ng mini kitchen dito. So, meron kaming oven, meron kaming microwave, rice cooker, at isang paglulutuan. Tapos, yun na nga, mga seasonings dito, tubig. Ito yung mga hindi gaanong gagamitin. Ay, mga ganito lang ba? Yung mga food storage, yung mga ganito lang. Nilagay ko dito. Andito yung mga plato. Milk ni Liam. Tapos dyan ko nilalagay yung pan. At dito naman, ang ating cute na lamisa. By the way, sa hindi po nakakita sa video na to, i-open ko yung door para malinawan. By the way, meron na kami improvement sa sahig namin. Alam nyo. So, magtatanong naman kayo, bakit ganyan nilagay nyo, Jessa? Self-leveling epoxy kasi to. Sabi ng ano. And, ang pinili kong color, sea salt, dahil nga, para hindi siya gaano makita ng dumi. But eventually, tinitest lang namin to kung mag-work ba siya. Kasi kapag mag-work to, ito yung gagamitin namin para sa future bahay namin. So, tinitest namin dito sa balcony. Kasi hindi naman kailangan kagandahan itong balcony na to. But, na-realize ko, sobrang mahal. 11,000 ang ginamit ko dito. Oh, this is 25 square meter lang. Hindi pa nga siya natapos dyan. So, I need to Google more kung meron bang taong cheap na mumurahin lang ng nagbebenta ng mga ganito. Kasi ito, binili ko to sa Shopee. Yan. Ang naka-difference kasi sa tiles versus epoxy, self-leveling epoxy. Kasi si epoxy, madali lang siyang linisin. Wala siyang, kailangan mong linisin sa gitna. Pero nga lang, si tiles, mura siya compare sa self-leveling epoxy. No? So, yes. Tapos si tiles, minsan, magka-crack, mag-open pag hindi nalagay ng sakto. Kaya, yun ang plano ko. Kaya, ngayon, nagtiting-ting nga ako nga, baka, I think it's good na lang to put tiles. Dahil, 11,000 lang to ha, hindi pa nga siya, hindi gagandahan. Hindi ko na nga nilagay ng makapal. Dahil kapag, paglagay namin ng makapal sa epoxy sa sahig, hindi talaga, sobrang kukulangin, kakainin yung 30,000 mo sa sahig lang namin. So, anyway, let's continue. So, ito yon hitsura sa bahay. Yan. Merong TV. And dito naman. Dito yung room namin na ginawang office / ref station, CR, dito lahat. So, ayun ang ref namin. Dito yung mga damit. Bumili kami ng plastic Durabox. Pink sa akin, green kay Liam, and white sa kanyang daddy. Dito yung ginagawa naming editing place. Dahil nga, kung magtatanong kayo bakit, dahil kapag patapos kami mag-work, natutulog na kami, or kailangan namin ng silent, i-close lang namin itong pintuan para safety para kay Liam, para hindi na siya mahilig kasi si Liam sa mga computers, mahilig siya mag-click-click, ganun. So, para hindi masira yung mga bagay natin dito. Ito yung CR namin. Ito yung washing machine na bili namin. O, ganon. Sobrang taas, no? Dyan ang CR. Ito na yung hitsura ngayon. So, sa labas, nakikita nyo naman sa past video na tapos na po yung namin, yung kalsada. Pinagawa ko yung kalsada namin para makaangat po yung sasakyan namin kasi sobrang nakakapawid kasi downhill.
Downhill kasi yon, tapos magdadala kami ng tubig, nakakapagod. Magdadala kami ng tubig. Kasi pala, yung mineral kasi yung ginamit namin pang luto. So, ito yung kalsada namin, tapos na siya. Diba? Magtatanong kayo magkano yung gastos ko dito. I think around 50,000 itong kalsada. Hindi ko na basta dyan lang. Around 50k. Tapos ito yung next project ko. Kailangan tong ipa-flat namin. Dito kami nag-park sa sasakyan. Medyo hindi siya level. So maybe next week, ipapagawa ko to sa kapatid ko. Yung parking naman, hindi naman kailangan ng perfect. Kaya yung kapatid ko na lang pinapagawa. Siya na yung pinapagawa ko dito. O, di ba? Marami naman kami mga tira-tirang sand dyan. Sand, gravel. Tapos, alam niyo, yung basura namin, basura namin dyan kasi aakyatin ng aso. Pagkatapos niyan, mga 5 sako, ida-drive na namin yan sa lungsod. Sa basurahan sa lungsod. Dyan kami magtatapon ng basura. Kasi ayaw ni Axel yung hindi proper na pagtapon. Katulad ng iba na tinatapon lang sa mga forest. So anyway, dito, marami pa siyang mga bato-bato. Ongoing developing pa tayo. Tingnan dito. Dito ako planong magtatanim ng mga tanim gulay dyan. Kailangan pang kunin, linisan. Marami kasing mga bato-bato, mga kahoy, yung mga tumba, kailangan pa ilagay kung saan dapat ilagay. So anyway, yung ng lupa namin, storage. Plano nga ako magtayo ng playground dito kay Liam din. Yung storage para sa mga toys niya. But one at a time kasi kailangan pa naming ayusin yung fence namin. Dahil yung fence namin, kita nyo, barbwire lang. Baka akit pa rin yung mga tao kung sakaling aakit sila. Tapos gate. Kasi kapag wala kami dito, safe yung namin. Kasi example, may mga things kaming naibilin sa labas. Tapos hindi namin naalagay sa loob ng bahay. Tapos mawala. Kasi kinukuha. Anyway, that's all for today. Tingnan nyo nga dito, marami pa nga ako mga pupulutin ng mga basura kasi tinatangay ng aso. Pati laruan ni Liam kinuha na. Yung mga kailangan pang tagpunin itong mga natumbang mga kahoy. Ilagay kung saan dapat ilagay. Kailangan ko pang mag-spray ulit kasi sobrang bilis nang tumubo yung mga mga grass. Bago pa lang akong nag-spray, ngayon tumubo na naman yung mga grass na to. So anyway, ito yung ginagamit kong self-leveling epoxy. 5 kilo, 2,300. Mahal siya, di ba? Hindi pa nga ako nakakita kung saan. Nagpunta naman ako sa hardware. Kaso nga lang, hindi talaga ako nakakita ng self-leveling. Meron naman yung mga color red, yung usually pinipint sa sahig. But anyway, thanks for watching guys. See you next time.